sing His mercy and His grace in the mansions bright and blessed. He'll prepare for us a place when we all. Mga kaibigan, mga kapatid, ang balitang aming dadalhin sa inyo ay sadyang pinitas mula sa banal na kasulatan, sapagkat ito ang katotohanan, kapupulutan ng tamang aral na dapat isakabuhayan ng bawat isa, maging sino ka man. Sa ulo ng mga balita, Samson, pinakamalakas na tao sa kanyang kapanahunan, humina ang pananampalataya. Gumagawa ng kasamaan sa buhay, hindi magmamana sa kaharian ng Diyos. Tainga na pinutol, ibinalik at pinagaling ng Panginoong Hesus. Ang mga detalles at iba pa ay susunod na. At ngayon sa detalles ng ating mga balita, mula ng isilang ay meron ng tinatahak na magandang landas itong si Samson. Naging bantog dahilan sa kanyang taglay na naibang kalakasan ng katawan. Minsan na niyang nagamit ang kalakasan sa pagpatay ng isang leon na nakaharap niya ng mano-mano. Dahil sa naiibang ekstrang lakas, marami pang pagkakataon ang kanyang nagawa dahil sa kalakasan na bigay sa kanya ng Panginoong Diyos. Subalit si Samson ay may kahinaan sa buhay, ang maibig sa babae. Laking lungkot ng kanyang magulang nang siya ay magsabing kinalulugdan niya ang isang babae na iba ang pananampalataya. Nang magsama na sila ni Delilah, naging daan upang mawalan na siya ng lakas sapagkat dinaya siya ni Delilah na mayroong ibang layunin upang siya ay matalo ng mga Palestino. Subalit sa mga huling yugto ng kanyang buhay na susulat sa Aklat ng Hukom, chapter 16 verse 28, muli si Samson lumapit sa Diyos upang humingi ng tulong. Ganito ang kanyang pagkakasaad sa Hukom 16:28. At tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi, O Panginoong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na alalahanin mo ako at idinadalangin ko sa iyong palakasin mo ako na minsan na lamang. O Diyos, upang maiganti kong paminsan sa mga Palestino ang aking dalawang mata. Dininig ng Diyos ang kanyang daing. Siya'y namatay matapos ang huling lakas ng kanyang buhay. Siya'y bumalik sa Panginoong Diyos. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow sight. When we all Sa iba pa natin mga pagbabalita, gumagawa ng kasamaan sa buhay, ang hindi magmamana sa kaharian ng Diyos. Ang buhay dito sa mundo ay may katapusan, subalit ang bawat Kristiyano ay nagnanais ng buhay na walang hanggang kasama ang Panginoong Diyos. Ayon sa sulat ni Apostol Pablo, upang makamit ang buhay na walang hanggang, iwasan ang mga sumusunod. Nasusulat ito sa libro ng Galatia, chapter 5 verse 19 hanggang 21, at ang hayag ng mga gawa ng laman sa mga tuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugo, mga pag-aalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwaang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito, aking pinapaunang ipinapaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipamana ng kaharian ng Diyos. Binigyan din ni Apostol Pablo na bawat sino man na nagnanais magkabahagi sa kaharian ng Diyos ay nararapat na mayroong bunga ng Espiritu. Ito ay ang pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, pagpipigil, kaamuan. Lahat na ito ay kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. get to heaven, what a day our joy.
Sa iba pa natin mga pagbabalita, maging mapagsuri sa lahat ng bagay. Ito ang makakatulong upang gumaan ang buhay. Kahit na sa anumang bagay na iyong nanaisin ay nararapat suriing mabuti, pag-aralan, kilatisin nang sa ganon ay magbibigay ng magandang kahihinatnan. Ito'y angkop din sa eternal life na ating minimiti, ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bilang tagasunod ni Kristo, nararapat na sundin ang mga tagubilin ng Panginoong Hesus. Ayon sa John 5:39, nasusulat ang ganito na sinasabi mismo ni Jesus, "Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang magpapatotoo tungkol sa akin." Sinulat ni Apostol Juan ang sinabing ito ni Panginoong Hesus upang magbigay landas ng tamang daan na tatahakin ng isang Kristiyano patungo sa kaligtasan na buhay na walang hanggan. Una na rito, nagbabala ang Panginoon na mag-ingat sa mga bulaang mangangaral sapagkat ito'y naglalaganap sa ating kapaligiran na gumagamit ng pangalan ng Diyos, subalit lihit sa katotohanan ng tunay na Diyos ang kanilang itinuturo sa tao. Nang dumating ang isang malaking grupo ng mga tao na siyang nakatalagang mag-aresto sa Panginoong Hesus, ang mga alagad ni Hesus ay handa naman na siya ay ipagtanggol. Isang alagad ang bumunot ng itak at pinutol ang tainga ng isa sa mga mag-aaresto. Subalit upang hindi magkaroon ng malaking tensyon, sinabihan sila ni Hesus na huwag nang magbunot ng sandata. At ang una ng pinutol na tainga ay agad ibinalik ng Panginoon sa alipin. Nasusulat sa aklat ng Lucas chapter 22:49 hanggang 51, at nang makita ng mga kasama niya ang mangyayari ay kanilang sinabi, "Panginoon, magsisipanaga baga kami ng tabak?" At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng dakilang saserdote at tinigpas ang kanang tainga. Datapwat sumagot sa Jesus na nagsabi, "Pabayaan ninyo sila hanggang dito," at hinipon niya ang tainga ng alipin at ito ay pinagaling. Ang karakter ng Diyos ay siya pa rin karakter niya hanggang ngayon mula noon. Ito ang kanyang likas na pag-ibig sa bawat isa. Parehas ang pagtingin pantay-pantay, banal, mapagpatawad at mapagkakatiwalaan sa lahat ng oras. Ang kanyang kabanalan ay sadyang nagbibigay ng kapayapaan sa sinumang lumapit sa kanya. Ang sinumang lubos na nakakakilala sa Diyos ay nagtataglay ng kapayapaan sa buhay. Sa Isaiah 6:3, nasusulat at nagsisigawang isa't isa at nagsasabi, "Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian." Sa aklat ng Hebrew 13:8, nagsasabing si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, o at magpakailanman. Ito'y pinagtitibay sa sulat ng Malakay 3:6. Nagsasaad dito ang ganito mga pananalita ng Diyos, "Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nagbabago." Ito'y taliwas sa mga doktrinang nakabase lamang sa mga maling tradisyon at hindi na ayon sa poong may kapal. Sa ating Bible trivia sa ngayon, ang Biblia ay naisulat sa iba't ibang kapamaranaan. Ito'y nagawa sa pamamagitan ng history o kaya pagsasalaysay, biography, speeches o kaya talumpati, proverbs, songs, parables, prophecies, romances, drama, tragedies, sermons, dialogue, at ang mga tinatawag na ethical teachings. Kaya kung ito'y babasahin, hindi ka mabuboring. Lalago pa ang iyong kaalaman, mapapalapit ka lalo sa poong may kapal.
Yan mga kaibigan, mga kapatid, ang balita natin para sa oras nito. Hanggang sa muli mula rito sa WGOD with God. Ito ang inyong tagapagbalita, kapatid kay Kristo, Brother Ed.